spent all her money. So siya po ay nagdurusa na sa loob ng 12 taon. Sabi po doon, spend all her money. Naubos na yung lahat ng kanyang pera sa iba't ibang manggagamot, doktor. Pero hindi pa rin siya napagaling. Di ba alam niyo po yung mga kababaihan na nakakalam nito eh, mga lalaki hindi eh. Di ba pag dinudugo, alam niyo po yan. Di ba hindi nag-i-stop yung kanilang menstruation. Nakakapangina po yan, di ba? Yung mga babae, ilang araw po may menstruation, 5 lang, di ba? Minsan, ang babae, may 5 araw lang na menstruation, halos hindi ko makakausap eh. Di ba? Pag-uusapin mo, ano kagad eh. Parang kasubag panganak eh, no? Pero yun po, 5 araw lang yan, di ba? Sa mga kababaihan. Pero ito pong babae na to, ilang taon na siya? This napakahirap na kanyang sitwasyon. Siguro itong babae na to, sobrang payat na, di ba? Kasi dinudugo ba naman? Ang hirap po, halos lumalabas lang ng kanyang dugo. Pero ito po yung kanyang, hindi siya nawala ng pag-asa. Sabi mo sa ating huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ito yung kanyang sinabi. Basahin natin. But she believed, if I just touch his garments, I will. Sabi po niya, mahawakan ko lang yung nalilayan ng damit ni Jesus. Ako ay gagaling. Matindi yung kanyang pananampalataya. Kaya, that time po, actually, sabi ni Sister Glenn, nakakapanghina, di ba? At daming tao nun, hindi niya alam kung saan dadaan si Jesus. Basta siya ay nakapagsapalan, hindi niya alam kung siya ay gumagapa o anong ginagawa niya, kung paano siya po. Pero siya po ay gumawa ng paraan para siya ay makalapit kay Jesus. Eto na, nung nahawakan niya. Yung, basahin na verse. Basahin po sa Tagalog. Sabi niya, lumapit siya sa likuran ni Jesus at pinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon din tumigil ang kanyang pagdurugo. Ano ba tumigil? Nagdurugo. Sabihin siya ay bumalik. Okay. Nagtanong si Jesus, sino ang umawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo na at nagsisiksikan ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may umawak sa damit ko. Naramdaman ko may lumabas sa kapangyarihan. May kapangyarihan lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa, siya ay nanginginig na lumapit at nagpatirapak sa kanan ni Jesus. Sapagkat sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus. At kung paano siya ay agad na gumaling. Ito po, sabi dito. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, ano ba sabi ni Jesus? Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sabi ko ng Panginoon Jesus, umuwi ka ng mapayapa. So sabi ko dito, sabi ko natin, let's go. Jesus said, Daughter, your faith has healed you. Ano po yung nagpagaling sa kanya? Yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ang tao po, hindi lahat na lumalapit sa Panginoong Jesus gumagaling. Yung lamang po may pananampalataya. So sabi ng Panginoong Jesus, Jesus said, Daughter, your faith has healed you. Yung iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. So sa atin po ang magpapagaling sa atin, yung ating pananampalataya. Okay? Sabi natin pang ulit. Real faith perseveres. Ano po ibig sabihin ng perseveres? Nagtitiyaga. Nanalig. Patuloy na lumalaban. Even when hope seems gone. Tignan niyo po yung pananampalataya ng babae dinudugo. Hopeless na siya eh. Ubus na lahat ng pera niya. Wala na siyang papagamot. Pero, yung kanyang pananampalataya, yung nagpa-tiyaga sa kanya. Real faith perseveres. Yung totoo pong may pananampalataya siya ay nag-tiyaga. Nananalig. Hindi po natin masasabi na may pananampalataya sa tao kung wala siyang pag-tiyaga. Gusto ngayon, susunod, ayaw na. Hindi po gano'n. Ang pananalig
mananalig po, di ba sabi po ng Panginoon? Ang mananatiling tapat, may mananalig hanggang wakas. Kung magtsatsaga hanggang